Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig natin ang paglalakad ng isang padre de pamilya na kung paano niya natagpuan ang nawawalang bahagi ng kanyang pagkatao. Siya ay si Mario. 12 kami magkakapatid at walang maayos na hanap buhay ang aming mga magulang. Kaya ipinaalaga nila ang iba naming mga kapatid sa mga kamag-anak namin. 6 kaming naiwan sa aming bahay. Ako at ang pang-apat kong kapatid na babae ang pinakamalapit sa lahat. Subalit nagising ako isang umaga. Nawala na siya. Mula noon, wala akong ibang ginusto, kundi ang makita siyang muli bago man lang ako mamatay. Aray, ang sakit na ng balakang ko. Nakakapagod maglinis ng bahay. Bubunga muna ako. O, ano to mga ito? Tatapon na ba ito? Oo, kuya. Tatapon mo na yung mga yan. Sige. Pati yan parang eroplano na sira-sira na. Naku, itapon mo na nga yan, kuya. Ay, ma? O, ano yan ha? Sige. Subukan nyo itapon niya na mapalayas kayo ng papa nyo dito sa bahay. Bakit ma? Sira-sira na ito ah. Pinakalawang na nga oh. Basta, huwag nyo yung gagalawin. Huwag nyo gagalawin, hayaan nyo lang yan dyan. Ma, kabibili lang namin ni kuya ng bagong divider, oh. Pangit naman kung ilalagay namin dyan yan, ng lumang laruan. Hindi magandang tingnan eh. Pwede huwag niyong tingnan. Ay, ayan na. Yan ang habang sinasabi ko. Porque nakakabili na kayo ng mga magagarang gamit nyo ngayon. Ganyan na kayo magsalita. Hindi naman sa ganun pa, kaya lang, Kapag may nagtapon ito sa inyo, huwag nyo lang iisipin pang umuwi rito sa bahay. Ay, naku. Yan. Kasi nagmamagaling kayo. Sinabihan ko na nga kayo, ayaw nyo makinig. Bakit? Kanina pa kasing laruan yan, ma? Ang ibig niyo sabihin, ibinenta ni Lolo yung ate ni Papa? Hindi niya rin alam, pero mukhang may nangungursunada daw dun na binatang galing sa mayamang pamilya. Kaya ang duda niya, binenta ng lolo nyo para may panggasto sila. Ay, grabe naman yun, ma. Kaya mula noon, hindi niya na nakitang muli si Ate Helen. Ilan taon na kaya siya ngayon, ma? Baka mga 65 years old. Matanda ng 5 o 4 na taon niyo sa papa niyo. Ay, kaya pala ayaw niyang itapon yung laruan na yun kasi bigay pa yun ng kapatid niya. Yun na lang ang remembrance niya sa kanyang ate. Bakit ngayon niyo lang ito nasabi sa amin? Kasi ayaw niyang nababanggit ang tungkol kay Ate Helen. Nalulungkot siya. Pero kahit naman hindi nababanggit si Ate Helen, alam kong walang araw na hindi niya naaalala ang kanyang kapatid. Ano na kayang apelyido ng ate niya ngayon? Baka maaari nating hanapin sa Facebook. Ay, oo nga, kuya. Yan nga naisip ko eh. Pwede ba yan? May bayad ba? Ay, wala po. Hahanapin lang natin ang pangalan niya. Kaya lang, kung hindi natin alam ang apelido niya, medyo mahirap. Tsaka matanda na siya eh. Baka wala namang Facebook yun. Pero, bakit hindi niya subukang hanapin si Papa? O yung iba niyang mga kapatid? Oo nga, ma. Ewan ko. Iniisip ko nga dati, baka namatay na yun. Hindi naman natin alam, di ba? Lalo na dito sa atin na palagi nagkakaroon ng malakas na bagyo. O malay mo, binagyo na yun. Baka ganyan din ang nasa isip ng ate ni Papa. Kaya hindi niya rin sinubukang hanapin si Papa. At saka isa pa, ang haba na ng panahong lumipas. Pero pwede pa rin naman nating subukan. Wala namang masama eh. Subukan nating hanapin sa Facebook.
patingin. Oh, di ba si Papa yan nung bata pa siya? Uy, buti na lang may nakatago pa siyang larawang ganito. O, yan na lang gamitin natin yung profile picture niya sa Facebook account na gagawin natin para sa kanya. Oo, sige. Kapag gumamit tayo ng picture niya, ngayong matanda na siya, hindi naman siya makakilala ng ate niya. Sana hinahanap din siya ng ate niya, no? Kung tayong dalawa kaya nagkahiwalay, hanapin mo rin ba ako? Baka hindi. Ha? Mas tahimik kasi ang buhay kapag wala ka eh. Ganun. Ay, ano ba? Joke lang naman yun. Kapag ikaw ang nawala, kukunin ko yung picture mo nung high school ka. Ipapiprint ko, tapos lalagyan ko ng missing. Ang pangit ng picture ko na yon. Ang itim-itim ko doon. Tapos may basa akong 2 inches. Kung bakit naman kasi kayo mga babae, kapag bored kayo, naglalagay kayo ng bangs. Hindi na ngayon. Natuto na ako. Buti naman. Ay, tara na nga. Iscan mo na yung picture na magawa na natin ng FB account si Papa. Ano? Wala pa rin? Hindi niyo pa rin nahahanap? Wala, May. Naku, 3 buwan na namin sinusubukan hanapin sa FB si Auntie Helen eh. Wala pa rin. Ginawa na namin ng FB account si Papa pero wala rin. Walang nangyayari. Ay, Mabuti na lang pala talaga, hindi natin sinabi kay Papa. Baka umasa lang siya eh. May tumatawag. Ha? Sino to? Teka, sino yan? Ay, teka. Hindi ko account ang nakabukas dito sa isa kong cellphone eh. Account ito ni Papa. Uy, sagutin mo, dali. ano yan? Bakit? Ha? Ay, eto na, sasagutin ko na. Ma, huwag ka maingay, ha? Hello? Kinakabahan ako. Ma, kalma ka lang. Hindi naman ikaw ang kapatid eh. Ano ko? Huwag naman mangurot, ma. Kakababa lang daw nila ng bus. Sino kasama niya? Uy, Irene, bakit ka naiiyak? Kuya, makikita na natin ang isa pa nating auntie. Tapos makikita na siya ni Papa. Ang saya-saya ko. Ano ka ba? OA ka, ha? Umiiyak na kagad eh. Wala pa nga. O yan, tingnan mo, umiiyak din si Mama. Sino ba naman niya? Sino ba naman ang hindi maiiyak? Kuya, mahigit 40 years silang nagkahiwalay ni Papa. Ayun. May nakikita na akong papalapit dito sa atin. Oh my gosh! Sila na yan, Kuya! Oscar? Ah, Irene? Opo! Ikaw si Kuya Wilson? Oo nga. nice meeting you, Wilson. Mama niyo? Oo. Mano po? Tita. Si Mama. Kuya, kamukha niya si Papa. Ikaw ang asawa ni Mario? Oo, Ate Helen. Oh, at ito yung mga anak ninyo? Opo, kami nga po. Ang lalaki na. Itong binata nyo, kamukha ni Mario. Pareho kayo ng mata ng papa mo. Ay, maaari ko ba kayong yakapin? Oo naman po, Auntie. Ate, Salamat sa Panginoon at nakita ko kayo. Ay, nakita ko rin kayo sa wakas. Saan ba kayo galing na mag-iina? Ang aga niyong umalis. Hindi man lang kayo nagluto ng agahan. Nagsimba kami. Nagsimba. Oo. Anong araw ba ngayon? Miyerkules? May simba ba ngayon? Taga, parang may mga tao sa labas. Sino-sino ba ang mga yan? Pa, hindi kami nagsimba. May sinundo kami sa terminal. Terminal.
Sino? Pa, maupo muna kayo. Ano ba nangyayari? Nawiwirduhan ako sa inyo. Ma, tara na. Iwan muna natin sila. O sige ha, ako'y magluluto muna ng agahan. Ano bang agahan alas 11 na? Ah? Tanghalian na lutuin ba? Oo. Pa, dito ka lang muna maupo, ha? Bakit ba? Auntie, pasok ka na. Mario, Sinong Pa, si Auntie Helen po. Helen? ako ito. Mario, ang ate Helen. Ate? Oo, Ate Helen? oo, ako nga. Oh, Diyos ko. Nananaginip ba ako? Mario, kapatid ko. Kapatid ko. Ito bang ikaw yan, ate? Oo, ako to. Tingnan mo. Tingnan mo itong nunal sa sentido ko. Diyos ko. Diyos ko. Ikaw nga. Ikaw nga, ate. Pero, paano mo nangyari? Paano ka nakarating dito? Paano mo ako nahanap? Yung mga anak mo. Hinanap ako ng mga anak mo. Diyos ko, salamat. Salamat, dinilig din ang dasal ko. Salamat at buhay ka, ate. Mario. Salamat at nakita kita muli. Kapatid ko. Hindi ako ibinenta ni tatay. Naglayas ako nang malaman kong plano niya akong ibenta dun sa nangungursunada sa akin noon. Kaya hindi ko kayo hinanap noon dahil natatakot akong matagpuan niya ako at ipakasal sa lalaking hindi ko naman gusto. Mabuti na lang po at nakilala niya si Papa. Konduktor ng bus na nasakyan niya papuntang norte. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwalang naririto ka sa harapan ko at nakikita kita. Pasalamatan mo itong mga anak mo na nagtiyagang hanapin ako sa Facebook. Hindi naman akong nahanap nila, kundi itong si Wilson. Nakilala ni Wilson ang larawan mo na kamukha raw nung larawan na nahablot ko. Noong araw na nag-impake at lumayas ako. May pakiramdam ako ng mga sandaling yun na maaaring hindi ko na kayo makitang muli. Kaya binaon ko ang larawang yun. Masaya kami nakita kayo muli. Mula ngayon, hindi na tayo magkakahiwalay na muli, Mario. Salamat sa mahabaging Panginoon. Salamat at nakita kitang muli, Ate Helen. Wala akong pagsidlan ng kasiyahan nang makita kong muli ang kapatid kong napakatagal kong hinintay na makitang muli. Araw-araw, pakiramdam ko may nawawalang bahagi sa aking pagkatao dahil sa pagkakawalay namin sa isa't isa. Ngayon, bagamat magkalayo ang tirahan namin, madalas kami magkita at magkausap sa tulong ng teknolohiya. Napakasaya ko. Totoo ngang naririnig ng Panginoon ang ating mga panalangin. Ako si Mario, at ito ang aking buhay. Huwag sana tayong magsawang manalangin. Dahil kung naaayon sa kalooban ng Panginoon ang ating dasal, ibibigay niya ito sa atin. Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Jenaline de la Cruz, June Martin de Caspi, Phil Cruz at Lionel Benamin sa papel na Mario. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutiao. Sa musika Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar.
Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Lamanon. Sa direksyon, June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig natin ang paglalakad ng isang OFW na buong tapang na hinarap ang mga pagsubok sa lupain ng mga banyaga. Siya ay si Emmy. Nang mawala ng trabaho si tatay dahil sa kanyang sakit na tuberculosis, maagang naiatang sa aking balikat ang responsibilidad bilang breadwinner ng pamilya, lalo na at ako ang panganay. Wala akong ibang naisip noon para mas madali kong maiahon ang aking pamilya sa kahirapan, kundi ang magtrabaho sa abroad. Lingid sa aking kaalaman, hindi pala ganong kadali ang magtrabaho at mabuhay sa ibang bansa. Ate, kapag naroon ka na, ibili mo ako ng bagong sapatos, ha? Oo. Mura lang daw sa Amerika mga original na sapatos kaysa rito sa atin, eh. Nako, hindi pa nga nakakatungtong sa Amerikang ate mo. Sapatos na kagad yung iniisip mo, Patrick. Para lang huwag makalimutan ni ate, Nay. Oo, bibili kita. Gusto mo 3 sapatos pampapadala ko sa'yo dito taon. Hindi ko tatanggihan yan. O, kayo naman, tay. Anong gusto nyo? Wala akong ibang gusto, kundi maging ligtas ka roon, anak, sa pupuntahan mo. Lalo na at dayuhan ka roon. At wala kang mga kakilala, siyempre. Wala ka roong kamag-anak na maaari mong lapitan kung may kailangan ka. Kung pwede nga lang na dito ka na lang magtrabaho. Kaya lang, ayaw mo naman dito sa atin. Hindi naman sa ayaw, Nay. Kaya lang, mabuti ko si Patrick lang yung nag-aaral. May 4 pa kaming mga kapatid. At saka, mas mataas ang sweldo sa ibang bansa. Basta, anak, Po. lagi kang mag-iingat, ha? Opo, tay. Huwag kayong mag-alala. Kayang-kaya ko to. Hindi ako magpupursiging makarating ng ibang bansa kung wala akong determinasyon. Pangako, ako ang mag-aahon sa atin sa kahirapan. Magpapatayo tayo ng bagong bahay para kapag may bagyo, hindi na tayo natatakot na baka matanggalan pa tayo ng bubong. Opo, anak. Tapos, dapat magkaroon ng negosyo ang inay. Para kahit dito ka lang sa bahay, Nay, may kita ka. Yung mga kapatid ko, gusto ko makapag-aral sila sa maayos na eskwelahan. Sa sinasabi mong yan, parang doon ka na magtatrabaho habang buhay. Nay, Anak, itong tandaan mo, hindi kami naghahangad ng marangyang pamumuhay. Mas mainam pa rin na magkakasama tayo. Kaya kung gusto mong umuwi na rito pagkatapos ng 1 o 2 taon, umuwi ka na. Ano, kumusta ang first day mo sa trabaho? Ay, grabe. Nakakapagod. Kahit 4 na oras na lang yung shift natin, ako nangalay agad yung balikat ko. Napakarami palang customer sa restaurant na ito. Nasa Florida tayo. Palaging maraming mga nagpupunta sa beach, kaya maraming tao. Maiidlip lang ako ng ilang minuto. Oh, nagdo-double job ka ba? Oo, sayang. Wala naman akong ibang gagawin pagkatapos ng shift natin. O, saan ka mamaya? Doon sa bar, malapit dito. Dishwasher. Wow, bilib din ako sa'yo. Ikaw? Caregiver ako sa hapon. May inaalagaan ako matanda. Matagal ka na rito? Oo, 5 taon na. Uy, ang galing mo naman. Ako kaya? Tatagal din kaya ako ng ganyan? Katagal? Ang payo ko lang sa'yo, huwag kang magpapabuntis. Uy, grabe ka. Bakit? Uy, totoo yung sinasabi ko sa'yo, ha? Marami na akong ganyan nakatrabaho dito. Nakipag one night stand, nabuntis. O, syempre, hindi naman sila pwede magtrabaho.
O anong gagawin? Di uuwi sa Pinas. Hindi mangyayari sa akin yan. Dahil kailangan ko magsikap kasi maraming umaasa sa akin sa Pinas. Patrick, Oh, sabihin mo sa ate mo, salamat sa padala niyang pera. Tapos dito sa package na kararating lang. Nasabi ko na, Nay. Kanina pa ako nag-message sa kanya. Busy yata yun eh. O baka tulog. Gabi sa kanila ngayon eh. Oy, yung binibigay sa yung allowance ng ate mo, ha? Huwag mong wawaldasin. Malilintikan ka sa akin. Pinagpapaguran niya ng ate mo sa ibang bansa. Ayan ka na naman, Nay eh. Grabe ka naman sa akin. Pinaalalahanan lang kita. Huwag naman paulit-ulit. Alam ko naman na hindi madali ang buhay doon ni ate. Ay, mabuti naman, alam mo. Ay, siya nga pala. Ibili mo ng gamot ng tatay mo. Oh, sige po. Huwag ka nang tatambay sa mga barkada mo, ha? Nay, Oh, naisip ko lang. Mas maganda siguro kung makakapag-asawa si ate ng Amerikano doon, no? ano? Tapos, ipipetition na tayo. Tapos, doon na tayo sa Amerika titira. Nay, makakita tayo ng snow. Alin ko, ang lamig Yan. doon, Nay, ang lamig. Puro ka ilusyon. Sige na nga, lumakad ka na nga. Amy, tapos na shift mo? Oo, Rod. Ikaw? Mamaya pa. Pauwi na ako eh. Teka lang. Bakit? Nakikita mo yung Amerikanong yun? Yun yung nakaupo sa may pinto na naka-leather jacket. Bakit? Gusto mo, pakilala kita. Ano? Ba't mo naman ako papakilala doon? Regular customer namin yan dito. Kanina pagpasok mo, sinusundan ka ng tingin, tapos tinanong ako kung sino ka raw. Ay, yoko nga. Sige na, pakikilala lang naman kita eh. Malay mo, maging magkaibigan kayo. Uy, ilang araw ka nang nagsusuka. Oo nga. May sakit ka ba? Ewan ko, di ko alam. Di ko nga maintindihan yung sarili ko. Madalas nga akong mahilo eh. Baka ka akong low blood ako, kaya... Ayun, tsaka madalas din akong puyat. Balita ko may boyfriend ka raw na kano. Oh, fling-fling lang yun. Pero, nagsisex kayo. Wow, Ano? Nagsisex nga kayo. isang beses lang naman. Isa. Sigurado ka. Bakit ba? Hindi kaya buntis ka? Ano? Sabi ko na kasi sa'yo eh. Binalaan na kita. Pa, anong gagawin ko? Ewan ko sa'yo. Hindi ako pwedeng umuwi sa amin ng ganito. Siguradong magiging kahihiyan ako sa pamilya. Ay, nako, Emmy. Tama ka. Dapat sinunod ko yung payo mo. Huli na para magsisi. Kasi naman ang tanga-tanga ko. Ang tanga-tanga ko! Kapanganak mo pa lang, magtatrabaho ka na agad? Rod, magugutom kami kapag tumigil ako magtrabaho. Bilib din talaga ako sa'yo. Nagtrabaho ka hanggang 6 na buwan na ang tiyan mo. Buti na lang ang liit mo magbuntis kaya hindi halata. Tapos ngayon, 1 buwan pa lang pagkatapos mo manganak, magtatrabaho ka na agad? Ilang buwan akong hindi nakapagpadala ng maayos sa amin kaya kailangan ko magdoble kayod. Uy, paano anak mo? Meron akong kinuha magbabantay. Pinay din. Tapos, ilan ang trabaho mo? Kahit ilan. Basta kaya pa ng katawan ko. Emmy, Basta, hindi ako uuwi sa amin nang hindi ko natutupad ang pangako ko sa kanila. Naiaahon ko sila sa hirap. Oh, may bahay na tayo, ha?
At ikaw naman, may negosyo ka na. O may trabaho na rin si Patrick. Kaya na niyang tulungan ng kanyang ate na papag-aralin itong 4 pa, di ba? Isa pa yung pangatlo natin, gagraduate na rin na. O yun, 3 na lang ang mag-aaral. Wala pa bang planong umuwi si Emmy? Ay, hindi ko alam. Wala namang sinasabi. At ako naman ay magaling na rin ako sa aking sakit, ha? Sabihin mo nga sa kanya, umuwi na rito. Sinasabi ko naman yan sa kanya. O ano sabi? Hindi naman umiimik. Ay. Wala man akong ideya kung gaano kabigat ang trabaho niya ron. Pero alam ko na hindi madali ang buhay doon. Tamo, sasabihin ko kapag tumawag uli rito. Nay! Ah! Narito na si ate! Ah! Nariyan na! Oh! Ay! Nay! Anak! Baby! Ay, mano po. Naku! Kaawang ka ng Diyos. Sabi ko na nga ba, Ako salamat. iiyak na naman yung tatay mo. Miss na miss ko po kayo. Mahal ako. Ate. Oh, Ate, ha? sino yung batang yan na kasama mo? Amerikana? Jillian? Jillian, come here. Oh, kiss your grannies. Lisa? Oh. Kausapin. Sino itong napakagandang batang ito? Patrick, Oo nga, ate. bahala na. Anak ko po. Kausapin mo, Patrick. Hindi na, tayo ito na. Tulog na ang apo ko. Nako, hindi ko akalaing magkakaroon ako ng apong ganito. Nay, sorry. Patawarin niyo ako. Bakit ka humihingi ng tawad? Kasi naging mapusok ako. At inilihim ko sa inyong diskrasyada ako. Hindi ka diskresyada. Huwag kang humingi ng tawad sa amin. Kami nga dapat ang humingi ng pasensya sa'yo. Alam naming labis kang nahirapan dahil sa amin. Ay, kanina, iniisip ko kung paano kang nabuhay doon na may inaalaga ang bata. Kung paano ka nagbuntis na walang pamilyang nag-aalaga sa'yo. Patawarin mo kami. Hindi ka man lang namin nadamayan sa panahong hirap na hirap ka. Ayos lang yun, Nay. Sinabi ko talaga sa sarili ko na hindi ako uuwi dito hanggat hindi ko natutupad lahat ng pinangako ko sa inyo. Salamat. Salamat sa lahat ng pagsasakripisyo mo, Emmy. Salamat. Kahit alam kong masakit ang nangyari sa'yo doon, pero ituring nating biyaya ang anak mo, ang apo ko. Biyaya siya sa atin ng Diyos. Salamat. Salamat sa pangunawa, Nay. Maraming salamat sa 5 taong pagsasakripisyo para sa pamilya natin, Emmy. Magtatapos na ngayon sa elementarya ang anak ko at ikakasal na rin ako sa darating na buwan. Hindi ganun kadali yung mga pinagdaanan kong hirap pero nakayanan ko ang lahat dahil hindi ako sumuko. Sa mga nakikinig sa atin ngayon, napakadaling panghinaan ng loob kapag nahaharap tayo sa mga pagsubok. Pero palagi nating piliing lumaban at magpatuloy. Ika nga, quitters never win and winners never quit. Ako po si Emmy at ito ang aking buhay. Tulad ni Emmy,
matutuhan sana nating lagpasan ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Hindi tayo magtatagumpay sa buhay kung tayo ay susuko. Mga nagsiganap: Jeneline de la Cruz, June Martin Ligaspi, Chiquit del Carmen Amor, Yonel Benamin, Phil Cruz, at Rosana Villegas sa papel na Emmy. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Moyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labaron, sa direksyon June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, narito ang kasaysayan ng isang ginang na nagbago alang-alang sa kanyang anak. Siya ay si Laura. Kapwa kami galing sa mahirap na pamilya ni Edong at hindi nakapagkolehiyo, kaya hirap din ang buhay namin noong kami magpamilya. Ngunit sa pamamagitan ng aking talento ay natutulungan ko siya kahit paano. Talaga, Maring SP? Tatlong gabi tayong kakanta? Oo, Laura. 2K ang bayad sa atin bawat gabi. Aba, okay yun! Kikita ako ng maganda. Bongga kasi yung anak na namatayan. Mahal na mahal yung magulang niya, kaya sinunod ang bilin. Bakit? Ano bang bilin? Gusto raw niya masaya ang lamay niya. May mga kumakanta hanggang libing. Ay, kung ganun, pati sa libing, kakanta tayo? Oo, kaya 4 days ang trabaho natin. Ay, buti naman. Ay, sige, maghahanda na ako para sa pagkanta natin bukas. Sana bongga lagi yung mamatay, ano? Para lagi tayong may kantahan. Lagi may trabaho. Sarap ng pagkain natin ngayon, ah. Ang dami niya na nga pong nakain, Tay. Saan mo ba binili yung mga ulam na ito, Laura? Galing yan dun sa catering ng lamay na kinantahan namin ni Maring SP. Pambira. Maraming natirang pagkain, kaya humingi kami ng pabaon. Pambira ka. Nagbaon ka pa pala galing sa patay. Buti nga yun, nakatipid tayo sa ulam. Ayon sa pamahiin, masama raw ang magbaon ng galing sa patay. Baka raw sundan ka ng namatay. Ay, nakakatakot naman po yun. Huwag kang matakot, Para. Hindi naman totoo yun. Talagang. Kasi Edong, kung ano sinasabi, natakot tuloy si Para. Kasi naman, Laura... Pagkanta sa mga lamay at libing ang trabaho ko. Kaya hindi tayo dapat maging nerbyoso. Patulog sina Inay at Itay, pati na rin ang kapatid ko. Pero hindi pa ako makatulog. Naalala ko yung sinabi ni Itay na baka raw sundan ng patay si Inay kasi nagbaon pa siya ng pagkain. Tatakot tuloy ako. Ano ba yan? Naiihi pa naman ako. Bahala na nga. Mabangon ako at bubuksan ko ang ilaw. Sabi naman ni Inay, huwag kaming maging nervyoso. Bubuksan ko na nga ang ilaw para makapunta ako ng CR. Ay! Ano ba yun? Para! Ano nangyayari sa'yo? Nay! Ipupunta pa ako ng CR eh. Pero may kalabog po ako na dinig. Ano? Natakot po ako na pasigaw ako. Halika. Sasamahan na kita. Narinig mo yon? Yon. Pusa na nagningiyaw ang narinig mong kumalabog.
Kaya hindi ka dapat matakot. Talaga? Ha? Magkanda sa lamay at libre ang trabaho ng nanay mo, para? Oo, kaya nga hindi lagi siyang may trabaho eh. Nakakatawa naman ang trabaho ng nanay mo. Hanap patay! Ha? Classmates! Ang trabaho pala ng nanay ni Para! Hanap patay! Lumaano sa mga libing at lamay! At least naman, may trabaho ang nanay ko. Ha? Meron nga. Hindi naman maganda. Nakakatakot pa. Eh kasi nga, ang wait niya, hanap patay. Oh, Farah, bakit ayaw mong pumasok? Wala ka namang sakit. Eh kasi po, pagtatawanan na naman ako ng mga kaklase ko. Bakit naman nila gagawin yun? Eh kasi po, nalaman po nila yung trabaho niyo. Ha? Wala nun. Lagi na po nila ako tinutukso. Hindi daw po maganda yung trabaho niyo. Kasi, hanap patay daw. Nakakatakot pa raw po. Ano? Nay, hanap na lang po kayo na ibang trabaho. Huwag na lang po yun. Ano? Magtitinda ka ng mga ulam at kakanin sa harap ng bahay natin? Oo, Edong. Bakit? Para magkaroon ng ibang trabaho. At nang hindi na rin tinutokso pa mga anak natin dahil sa hanap buhay ko na hanap patay. Oh, malinis naman ang trabaho mo, Laura. Totoo yun. Pero hindi pa malagian. Kaya naisip kong maghanap ng ibang mapagkakakitaan upang mas matulungan kita. O sige. Alam mo naman ako, laging nakasuporta sa'yo. Parang hindi ka mo swak kay Laura ang pagtitinda ng kakanin. Oo, Kuya Gaspar. Hindi siya kumikita eh. Nalulungkot nga siya. Eh, teka. Ano pa bang alam niyang gawain bukod sa pagluluto? Ah? Eh, marunong din siyang manahi, Kuya. Yun. Okay yun ah. Kasi may kapitbahay kami. Nananahin ng mga punda at basahan. Aba, alam mo, kumikita ng maayos yun. Talaga, Kuya? Oo. Silang mag-asawa na ngayon ang nagpapatakbo ng kanilang negosyo ba? Ba, tingin ko, kaya ng asawa ko yun. Siya nga ang nananahin ng mga damit namin ng anak namin eh. Pati mga punda namin. Ay, naman pala eh. O, iti, subukin nyo ang pananahe. Sasabihin ko nga yan kay Laura para ibili na lang ng makina ang natitira pa naming pera. May nakapagsabi sa akin na nananahi ka ng mga basahan at punda ng ulan, Laura. Ay, opo, Sir Delphine. Pati ho mga sala set cover at bedsheets. Tinutulungan ko naman po ang aking asawa. Nananahi ka rin? Oo. Hindi pa kasi namin kayang kumuha ng mga tauhan eh. Kaya kami munang dalawang nagpapatakbo nitong maliit naming negosyo. Mabutit marami na kayong alam tahiin. Medyo po. Bakit niyo po pala naitanong? Alam niyo kasi may dalawang okasyon na gagawin sa opisina namin. Gusto ko sana mamigay ng maliliit na souvenir bag sa lahat ng mga bisita ko. Naghahanap ako na makakatahi nun. Kaya niyo bang gumawa ng gano'n? Ay, opo, sir, opo. Oo. Kung gusto niyo, gagawa ako ng sample ng mga bag para makapili kayo. Okay sa akin yun. At huwag kang mag-alala sa bayan. Galante ako. Basta magustuhan ko ang gawa ninyo. Ang swerte mo naman, Maring Laura.
Hindi mo na kailangan kumanta sa mga lamay at libing dahil maganda na ang kita ng patahian nyo. Malaki ang naitulong sa amin ni Sir Delphine. Kaya mas marami ang gawa namin ngayon. Nay! Oh, Nay! May good news po ako sa inyo. halika dito. Halika. Narito kami ni Maring SP. Hello po, Aling SP. Hello din, Iha. Galing ka bang school niyan? Opo. Oy, ano yung good news mo? Marami pong order sa inyo, Nay. Talaga? Opo! Sinulat po nila yung mga pangalan nila dito sa papel, oh. Pati nga po yung mga classmate ko na dating nanunukso sa akin, umorder din po. Wow! Nagdagawa nyo na naman yan. Maring Laura, baka naman pwedeng maging tauhan mo na rin ako. Ay, nako, tiyempo. Tiyempo yung pagsasabi mo. Talaga? Talagang kukuha na kami ng 3 makakasama. Oh, Laura, Hmm, nakapagpabook na ako sa tutuluyan natin sa Tagaytay. ilang araw bang sinabi mo? 3 days. Para naman makapag-enjoy tayo ng gusto. Oo nga. Puro na lang kasi tayo trabaho. Matutuwa tiyak ang mga bata kapag nalamang mamamasyal tayo sa Tagaytay. Ay, sigurado yun. Ito ang unang pagre-relax natin mula nang pasukin natin ang negosyong pananahi. Ay, salamat sa Diyos. Hindi man tayo nagtagumpay sa pagtitinda ng kakanin at sa pagganda ko sa mga patay. Sa pananahin naman tayo nagtagumpay. May mga pagkakataong nakatutuwa ang buhay. Sino mag-aakala na dahil sa panunukso sa aking anak, ay magkakaroon ako ng magandang negosyo na siya ngayong nagpapaasenso sa aking pamilya. Ako po si Laura at ito ang aking buhay. Hindi masamang gamitin ang talento at maging trabaho ito. Ngunit, hindi rin masama na maghanap ng mas mainam na trabaho para sa ikauunlad ng ating pamilya. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, June Martin Legaspi, Rosana Villegas, Lionel Benamin, at Jenaline de la Cruz sa papel na Laura. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Marinig natin ang kwento ng isang individual na sa kahanap ng pagmamahal ng isang ama ay nabaliwala ang presensya ng kanyang ina. Siya ay si Ara. Teenager na ako nang maghiwalay ang aking mga magulang. At dahil mas close ako kay Papa, naging napakasakit sa akin ang nangyari. At ang naging coping mechanism ko ay ang magrebelde kay Mama. Ang hindi ko alam, pagsisisihan ko pala yun sa bandang huli. Nasaan na kaya si Ara? 2 araw na siyang hindi umuwi. Mata! Kuya Berto! Naglayas na naman ba si Ara? Oo! Kung ganun, siya talaga yata yung nakita ni Aida. Ha? Saan? Saan niya nakita si Ara? Palabas daw ng motel. Ano? Dito ka na kasi sa akin tumira. Oh, di ba may kasama ka dito sa apartment mo, Marco? Nakakahiya naman kung dito ako matutulog. Gusto mo paalisin ko sila? Para tayo na lang dito. Pwede ba yun? Oh!
Pag ginusto ko, walang makapipigil sa akin. Ha? Ara! Mama mo? Lumabas ka rito. Teka ma! Ano ba? Sumama ka sa akin! Ako? Ba't ako sasama sa inyo? Wala akong alam dito. Siya nagpumilit na sumama sa akin. Ano? Ano sinabi mo? O di ba ikaw naman ang nagsabing gusto mo sumama sa akin? Eh, kung may matino ka naman pag-iisip, bakit mo isasama ang anak ko? Ha? Eh, Alam mo naka-uniforme pa yan, no? Estudyante yan! Ikaw, ano ka? Ha? huwag mo akong sisihin. Sa oras na malaman kong piniperwisyo mo pa ang anak ko, malilintik ka sa akin! Kailan ka ba titino, Ara? Ha? Mula na maghiwalay kami ng papa mo, puro na lang sakit ang ulo ang dinadala mo sa akin. Ilan na bang lalaki nga sa mga nakarelasyon mo, ha? Sama ka ng sama sa kung kaninong lalaki. Wala ka na ba talagang pakialam sa sarili mo? Sa buhay mo? Sa ginabukasan mo? Ara! Pagod na ako sa'yo! Ay, di babayaan mo na ako! Aba! Ay! Dapat na ako! Sige, saktanin mo pa ako! Saktanin mo pa ako! Sige! Kung napapagod ka na sa akin, bigay mo na lang ako kay Papa! Dahil sa kanya, mas gusto ko pa doon sumama, hindi sa'yo! Ay, ay, Diyos ko! Hindi ko na alam ang gagawin ko sa anak kong ito! Mababaliw na yata ako! Bakit kasi hindi mo sinabi sa kanya kung nasaan si Ernel? Bakit natatakot ka bang mawala siya sa'yo? Hindi, kuya. Oh, bakit? Maaari ko naman talagang sabihin sa kanya kung nasaan ang ama niya. Pero pinoprotektahan ko lang siya. Ayoko masaktan siya. Ang pagtingin niya kay Arnel, perfectong tatay. Kaya galit na galit siya sa akin kasi akala niya ako ang may kasalanan kung bakit kami naghiwalay. Di hayaan mong malaman niya ang totoo. Kahit masaktan siya. Mas mainam lang yun para malaman niya ang totoo. Hindi kanya kamuyan. Hindi, ayoko, kuya, ayoko. Hanggang ngayon, hindi niya pa matanggap na naghiwalay kami ng papa niya. Kaya kung malalaman niyang totoo, tiyak na matudurog ang puso niya. Ayoko mangyari yun. Hindi ko makakayang makita siyang nasasaktan. O kesa naman ganito. Para kayong mga aso't pusa sa bahay. Maya't maya naglalaya si Ana. Umaasa pa rin akong darating ang araw na mapagtatanto niya rin ang lahat. Ay, nako. Umaasa ako na makikita niya rin ang pagmamahal at ang pag-aaruga ko sa kanya para punan ang pagkukulang ng kanyang ama. Oh, ba't nandito ka na naman? Break na tayo, di ba? Kala mo ba makikipagbalikan ako sa'yo? Asa ka. Ba't ka nga naririto? Baka mamaya yan, sugurin na naman ako dito ng nanay mo, ha? Peram ng motor mo. No? Bingi ka na. Anong gagawin mo sa motor? Ano ba ginagawa sa motor? Gusto mo ba iluto ko? Piloso pa ka talaga. Kung ayaw mong pahiram, ihatid mo na lang ako. Saan? Anong oras ka uuwi mamaya? Agahan mo ha, birthday ng bunso natin. Oo, ilang ulit mo na ako ni-remind tungkol dyan. Siyempre, kasi makakalimutin ka. Sige, alis na ako. Magluto ka ng paborito ko, ha? Oo. Pa! Ha? Sino tinatawag niya? Ikaw yata. Sa'yo siya nakatingin eh. Kilala mo ba yan? Pa! Sino ka? Ako to, si Ara, anak mo. Excuse me. Baka naman nagkakamali ka. Asawa ko ng tinatawag mong papa. Pa, hindi mo ba ako naalala? Sorry, miss. Baka kamukha ko lang ang papa mo. Hindi kita kilala eh. Anong hindi kilala? Kilala mo ko, ako ito si Ara, anak mo. Teka, Ay, huwag mo hilahin ang damit ng asawa Ano ko. ba? Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ang asawa ko. Sandali lang, sandali. Huwag kang may skandalo rito. Nakakahiya, oh. Nakakahiya!
Miss, kung may hinahanap ka man, pasensya ka na, pero hindi ako yon. Pasensya na, ha? Hindi akong papa mo. Gabi na, umiiyak ka pa rin. Maghapon ka nang umiiyak. Namumugto na yung mata mo. Wala kang pakialam! Ang sinasabi ko lang naman, baka kumapano ka na niya. Pabayaan mo ako! Gusto ko umiyak eh! Hindi, sige. Umiyak ka. Pero sumubo ka muna nitong pagkain. Oh, hindi ka pa nanananghalian. Sabi ko, pabayaan mo ako! Oh, may tumatawag sa'yo. Ayokong sagutin kahit na sino tumatawag! Okay. Pero gabi na, hindi ka pwedeng matulog dito. Nakakatakot ang mama mo eh. Oh, ayan. May nag-text pa. Tingnan mo na. Baka kung ano na yan. Oh. May tumatawag na naman. Ang kulit mo naman eh! Sabi na pabayaan mo lang ako! Okay. Oh, mama na. Baka makita na naman ako ng mama mo. Aba! Oh, Aba! Uncle Berto? Oh, bakit ngayon ka nang umuwi? Ha? Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Bakit mo? Ang mama mo, isinugod namin sa ospital. Bakit? Inatake siya sa puso. Ano? Marco! Marco, dali! bakit? Padali mo na yung motor! Ihatid mo ako sa ospital! Oo, sige. Sakay na. Bakit siya inatake sa puso? May sakit ba sa puso si Mama? Aba? Uncle? Pinooperahan pa ba ang mama mo? Opo. Saan ka ba kasi nanggaling? Hinanap ko si Papa. Nakita mo siya? Oo. Oh, ngayon. Alam mo na kung bakit hindi sa'yo sinasabi ng mama mo kung nasaan siya. Di pa rin. Bakit ba, Uncle? Tsaka, bakit tinatanggi ako ni Papa? Ayaw sana itong sabihin sa'yo ng mama mo. Dahil tiyak na masasaktan ka. Pero panahon na siguro para malaman mo. Ang alin? Kasal na ang papa mo nang makilala niya ang mama mo. Ano? Hindi niya sinabi sa iyong mama ang totoo. Kaya nagkaroon sila ng relasyon. Pero nagtaka ang iyong mama dahil ayaw siyang pakasalan ni Arnel. Noon na siya nagsimulang magduda. Kaya nang malaman niya ang totoo, nakipaghiwalay siya sa papa mo. Hindi alam ng asawa ni Arnel na nagkaroon siya ng ibang karelasyon. Kaya nakiusap siya sa mama mo na huwag sasabihin sa iyo kung nasaan sila. Ano? Mahal na mahal ka ng mama mo, Alan. Ayaw kanyang masaktan. Sana makita mo kung gaano kanya pinrotektahan. Sana, yan ang doktor. Doc, excuse me, Doc. Kumusta po ang kapatid ko? Ma, I'm sorry. Patawarin mo ako. Dahil hindi ko man lang nakita lahat ng pagmamahal at pagsasakripisyo mo para sa akin. Masyado
sarili. Puro sama lang ng loob ko ang iniisip ko. Hindi ko inisip na nahihirapan ka rin. Na nasasaktan ka rin. I'm sorry, Ma. Kung alam ko lang. Sana sinamantala ko ang mga panahon kasama kita para maiparamdam sa iyong mahal kita. Ma, patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Ara, Uncle, si Mama. Wala na Mama ko. no. Mama na ako. Hindi niyo na maririnig ang paghingi ko ng tawad. Sinabi ko na naman sa'yo, Ara. Mahal na mahal ka ng mama mo. Hindi siya nagtatanim ng sama ng loob sa'yo. Nauunawaan ka niya. Ma! Mahal na mahal kita. Patawarin mo ako. Wala nang masasakit pa sa tagpong yun. Alam ko na kahit paulit-ulit ko sabihin na mahal ko siya at humingi ako ng tawad sa lahat ng pagre-rebelde ko, hindi niya na yun maririnig. Matagal bago ko natanggap ang lahat. Pero tama si Uncle. Mahal ako ni Mama. At alam kong nauunawaan niya ako. Pero nanghihinayang ako sa mga panahong lumipas na hindi man lang ako nagkaroon ng pagkakataon na masuklian ang pagmamahal niya sa akin. Sa mga nakikinig sa atin ngayon, huwag niyo akong tularan. Hanggat may pagkakataon, iparamdam ninyo ang pagmamahal sa inyong mga magulang. Huwag niyong hintayin nakaratay na sila bago niyo pa iparamdam sa kanila kung gaano sila kahalaga sa inyo. Ako si Ara, at ito ang aking buhay. Habang may pagkakataon, piliin nating magbahagi ng pagmamahal dahil hiram lamang ang ating buhay at hindi mainam na gugulin ito sa pagkamuhi, sama ng loob at galit. Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, Jeneline de la Cruz, Phil Cruz, June Martin Legaspi, Lionel Benjamin at Rosana Villegas sa papel na Ara. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon, sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Narito ang isang kasaysayan ng isang binata na natuto sa kanyang pagkakamali. Siya ay si Carlos. Tatlo kami magkakapatid. May asawa ng panganay. At kami na lang ni Ate Mila ang kasama ni Inay. Kahit wala na si Itay, ay naitaguyod pa rin ni Inay ang aming pag-aaral. Kaya naman maayos ang aking trabaho. Pero gastador ako. Mahilig sa gimmick. Kaya madalas akong gumagawa ng mga kwento upang mapagtakpan
ang aking pagkukulang. Bakit ngayon ka lang, Carlos? Isang oras kang late. Oo nga, Carlos. Dumating na si boss natin. Ganun ba? Kanina pa ako dapat narito, kaya lang nakita ko yung babae, hino-hold up ng lalaki. Ha? Tinulungan ko. Ano ginawa mo? Sinunto ko yung hold upper. Nabitiwan niya yung hawak niyang patalim. Tapos? Tumakbo siya. Ay, yung babae, sinamahan ko magpa-blatter sa pulis. Kaya ako na late. Palagay niyo kaya, may intindihan ako ni Ma'am Elsa? Paliwanag mo na lang yan kay ma'am. Tingin ko naman, maunawaan ka niya. Tama si Mark. Mabait naman si Mami. Mabuti ang ginawa mo. Salamat sa inyo, Mart. Roldan, naunawaan niyo ako. Pinalakas niyo pa ang loob ko. O sige ha, pupuntahan ko na si Ma'am Elsa. Nay, pakiabot nga po ng kanin sa kaulam. Eto, Carlos. Ano po? Dami mong kinakain ah. Para bang hindi ka napagalitan kanina sa trabaho mo. Late ka na nga pumasok. Kasi nga, tanghali ka na nagising dahil gumimik ka pa kagabi. Talagang hindi ako napagalitan, Ate Bina. Bumili pa nga sila sa akin eh. Ano? Paano nangyari yun? Dahil po sa ginawa kong kwento, Nay. At ano naman yon? Sinabi ko may tinulungan akong babaeng hino-hold up. At yun, sa halip na magalit, bumili pa sa akin. Ikaw talagang bata ka, oo. Maitago lang yung pagkukulang mo. Kung ano-ano iniimbento mong kwento. Hindi naman ganon ang solusyon para huwag kang malate sa trabaho mo. Tama! Ang dapat, huwag kang gumimik kapag may pasok ka kinabukasan. Oo na, di na mauulit yun. Sana nga. Ang hirap kasi, ilang beses mo nang sinabi yan sa amin, pero hindi rin natutupad. Kaya nga hindi ka magtagal sa mga napapasukan mo eh. Dahil madalas, late ka. Hello, Tol. Mahal sa lugar na yun eh. Kaya naman ng mga katropa. Bakit? Wala ka bang pera? Ha? Meron ha? Ako pa bang mawawalan? May stable job naman ako. Yun naman pala eh. Di walang problema. Kaya lang, ang inaalala ko, yung iba nating kagrupo. Baka sila yung walang pera. Meron. Nakausap ko na sila. Ganun ba? O, sige. Sabihin mo, go ako dyan. Magkita na lang tayo bukas ng gabi. O, sige, bye. Yari. Wala na akong perang panggasto sa inuman ng tropa bukas. Ano kayang pwede kong gawin? Nakakahiya namang hindi sumama. Kung mangungutang naman ako sa mga kaopisina ko, baka hindi sila magpautang. Dahil bago lang ako dun. Ano kayang dapat kong gawin? Alam ko na. Alam ko na kung anong dapat kong gawin. Carlos, sure ka ba na naiintindihan mong ginagawa mo? Oo naman, Mark. Bakit ba? Mukhang ang lungkot mo eh. At baligtad ang papeles na binabasa mo. Naku, baliktad nga. Hindi ko napansin. Kaya hanggang ngayon, wala kang naitatype sa computer mo. Ano bang problema, bro? Naawa ko sa tiya ko. Na-stroke siya. Humihingi sila ng tulong sa amin. Wala naman kami maitulong dahil kapos din kami. Huh? Isa pa, malaking utang na loob namin doon. Tinulungan niya kami nang mamatay ang tatay ko. Tiyak na inaasahan ng anak ng tiyahin mo na tutulong kayo. Sigurado yun, Mart. Kaso wala nga kami maibigay. Gusto ko sana mabigyan mo lang kahit konti yung pinsan ko para magamit siya sa paghahanap ng iba pang makakatulong. Kailangan kasing operahan sa utak ang tiya ko. Malaking halaga kailangan doon, pre. Oo nga. Tama ka, Roldan. Kaya nga, naaawa ako sa kanila. Wala naman ako maiabot dahil malayo pa ang sahod natin. Teka. May sobra pa akong pera dito eh. Eto, kunin mo na. Bigay mo sa pinsan mo para makatulong ka. Bayaran mo na lang sa sahod mo.
Ha? Oo, ito, ako rin, oh. May pera din ako dito. Isama mo na dyan sa pera ni Roldan para makatulong sa pinsan mo. Naku, nakakahiya naman sa inyo. Kunin mo na para maisalba ang buhay ng tiya mo. Salamat sa inyo, Mart, Roldan. Hayaan mo, sasabihin ko kay Ma'am Els ang problema mo para matulungan ka rin niya. Salamat talaga, Mart. Maraming salamat. Heto na, merienda mong Mina. Salamat po, Nay. Ay, nabayaran ko na nga pala kanina yung kuryente at tubig natin. Ay, mabuti naman. Day, alis muna ako. Uy, saan napunta mo? Tiyak, doon na naman po sa tropa niya mahilig sa gimmick, Nay. Eh, halos maligo ng pabango eh. Ate, ayos lang yun. Wala namang opisina bukas eh. Eh, bakit bagong t-shirt at pantalon mo? Ba, mga branded pa. Oo nga naman, anak. Malayo pa naman ang sahod mo, ah. Ano ka nakabili ng mga iyan? Kuno kasi. Oh, Sale ito, Nay. At dahil mura lang, napahiram ako ng pera ng kasama ko. Gano'n, nakabili ako. O sige po, alis na ako. hala, mag-ingat ka. Ang lalaking yun talaga. Malayo pang sahod, nangungutang na. Mabili lang at magawa ang gusto niya. Tama ka, anak. Iniisip ko nga kung paano ba mababago ang maling ugali niyang kapatid mo. Oh, Mark. Maliwanag ba sa'yo ang gagawin mo? Opo, Ma'am Elsa. Okay. O ikaw, Roldan. Yes po, ma'am. Yes Very good. Siya nga pala, no? Dahil hindi makakapasok si Carlos ngayon, kayo munang dalawa ang magtutulong na gumawa doon sa mga trabahong naka-assign sa kanya. Okay? Absent pala si Carlos ngayon? Oo. Magbabantay daw doon sa tiyahin niyang nasa ospital. Kasi hindi makapagbabantay ang kanyang nanay dahil nga may sakit din. Hindi ka papasok sa trabaho mo, anak? Abay, bakit? Sakit ng ulo at katawan ko, Nay. Kasi naman, puro ka inom at gimmick. Mula ng Biyernes, Sabado, pati Linggo yata. Kaya ayan, bumigay ang katawan mo. Paalam naman po ako ng maayos. Kahit na ba Anak, ilang buwan ka pa lamang sa kumpanyang yon. May absent ka na agad. Baka hindi ka magtagal yan. Nay, naunawaan po ako ng boss ko. Naunawaan? Ang sabihin mo, nag-invento ka na naman ng kwentong kasinungalingan. Ay naman. Anak, baguhin mo na nga yung ugali mo. Ipapahama ka dyan Sinasabi ko sa'yo. Aray. Nay, bakit po? Bakit yung hinahawakan ng dibdib niyo? Sumakasakit ang dibdib. Sobrang yata kayo napapagod Anak, dalhin mo ako sa ospital. Nay? Hindi ako makahinga. Hindi na naman papasok si Carlos. Mart. Nasa ospital naman daw ang nanay niya ngayon. Ang bihira naman. Parang gusto ko na maniwala sa nalaman ko. Ha? Anong nalaman? Yung kasing kaibigan ko, nasa HR ng dating kumpanyang pinasukan ni Carlos. Napag-usapan namin si Carlos. Alam mo ba kung ano nalaman ko? Ano yun? Ganun daw talaga si Carlos. Madalas malate at mag-absent dahil sa pag-gimmick. Mahilig din mag-imbento ng mga kasinungalingan para lang wag siyang mapagalitan. Nabisto. Kaya ayun, tinanggal sa trabaho. Patay. Malamang nabiktima niya tayo. Si Ma'am Elsa, dumarating. Roldan, Mart. Ma'am. Alis na ho kayo, ma'am. Oo, pero sandali lang ako.
Dadalawin ko lang saglit yung kaklase ko. Nasa ospital ngayon. Oh. Sige ha, dyan muna kayo. Okay po. Ingat po, ma'am. Roldan, dapat malaman din ni Ma'am ang impormasyong nalaman mo tungkol kay Carlos. Sa ibang araw, sasabihin ko sa kanya yun. Pag hindi siya nagmamadali. Salamat sa tulong na binigay mo, Elsa. Buti na lang nalaman niyo lang sa mga kaklase natin na inatake ako sa puso. Oo, nalaman ko yun sa ating alumni organization. At kailangan mo nga daw ng tulong. Kaya, ayun, nagpunta ako rito. Salamat ulit. Talagang kailangan ko to para sa mga gamot at bayaran ko dito sa ospital. 3 ang anak mo, hindi ba? Oo, may asawa na yung panganay. Yung pangalawa ko naman siya yung sumasagot sa mga pangangailangan namin. Wala kasi nung magkasakit ako sa puso. Hindi na ako gaano makatrabaho. Uy, ang bunso mo. Ano ang trabaho? Wala pa siyang stable job. Madalas kasi siya lumibat ng pinapasukan. Nakausap ko na po yung doktor. At ang sabi niya, Carlos? Ma'am Elsa? Magkakilala kayo ng alam ko, Elsa. Oo, Pang. Tauhan ko siya sa aking departamento. Kayo po palang kaklase ng nanay ko nung high school. Oo. Sige ha. At ako hindi na magtatagal. May trabaho pa kasi. Maraming salamat ulit, Elsa. Wala yun. Kumusta na lang ako sa mga kaklase natin. Oo, makakarating yun. Carlos, Ma'am. alagaan mong nanay mo, ha? Opo, ma'am. Boss mo pala yung kaklase ko, anak. Mabait talaga yun si Elsa. Kahit nung araw pa. Nay, alam niyo, nagsisisi na ako sa mga ginawa ko. Dahil sa mga pagsisinungaling ko, parang sinubok ako ng ating Panginoon. Nagkaganyan kayo. Nagigilty ako. Dahil nga sa nangyari sa inyo. Siguro, pinapaalala lang sa akin ng Diyos ang mga ginagawa kong mga pagkakamali. Nay, sorry talaga Ipinapangako ko po sa inyo. Magbabago na po ako. Hindi na po ako magsisinungaling kanino man. Sorry, Nay. Dahil sa pangyayaring yon, nagbago ako. Iniwasan ko ng labis na pag-inom ng alak at paggimik. At naging responsable na ako sa aking trabaho. Sana po, kinapulutan nyo ng aral ang aking kasaysayan. Ako po si Carlos, at ito ang aking buhay. Huwag samantalahin ang kabaitan ng mga kaibigan. Wagkus, iyon ay suklian ng katapatan upang sa sandali ng pangangailangan, may kamay kang makakapitan. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Phil Cruz, Janelle Benamin, Rosana Villegas, at Maynard Landicho Jr. sa papel na Carlos. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Biar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anjing Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.